Kamusta po Mr. John? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lino. At ito po ang aking kwento. Simple lang ang buhay namin dito sa baryo ng San Roque. Dito ako pinanganak, lumaki, at dito na rin siguro gugustuhin tumanda. Ang buhay dito, simple lang talaga. Gigising ka sa umaga, sa tilawak ng mga manok. Magkakape habang pinapanood ang paglabas ng araw. At sa gabi, maaga kaming natutulog dahil halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw. Pagsapit ng alas 9, sanay na kami sa mga kwentong barbero. Mga kapre daw sa malaking puno ng akasya sa may ilog. Mga duwendes sa ilalim ng punso. At syempre, ang paboritong panakot sa mga batang ayaw matulog, ang aswang. Para sa akin, kwento lang lahat ng yun. Hanggang sa isang araw, may bagong lumipat sa bakanting bahay sa tapat namin. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yun. Pag-aari yun ng pumano na si Kamiling. At mula noon, naiwan nakatiwangwang. Kaya naman, nagulat kaming lahat. Nang isang araw, ay may humintong lumang truck sa tapat nito at nagbaba ng ilang gamit. Isang matandang babae ang bumba, payat, medyo kuba na, at lagi nakasuot ng itim na bestida. Pinakilala niya ang kanyang sarili niya bilang Aling Sela. "Mag-iingat kayo dyan. May kakaiba sa mga tingin ng babaeng yan," sabi ni nanay sa akin isang hapon habang nagwawalis siya sa bakuran. Hindi ko na lang pinansin si nanay. Para sa akin, mukha lang siyang isang ordinaryong matanda na piniling manirahan mag-isa sa probinsya. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ko rin ang sinasabi ni nanay. Bihira namin makita si Aling Sela kapag umaga. Laging sarado ang mga bintana at pinto ng bahay niya. Pero pagsapit ng dilim, doon sila tila nabubuhay. Madalas, sa kaliliman ng gabi, maririnig ko ang kalampag ng mga gamit mula sa bahay niya na para bang may mabigat siyang ginagawa. Ang aso naming si Bantay, na dati tahimik lang, ay palaging tumatahol at umuungol na nakatingin sa direksyon ng bahay niya. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa sobrang init. Lumabas ako para magpahangin. Habang nakaupo ako sa hagdanan namin, napatingin ako sa bahay ni Aling Sela. Madilim sa loob, pero may napansin akong kakaiba sa bubungan niya. Isang malaki at itim na anino. Sa una, inakala kong malaking sanga lang ng puno. Pero gumalaw ito. Para itong isang dambuhalang ibon. Pero hindi ko maaninag kung ano. Biglang itong lumipad sa dilim. At hindi ko na nasundan ng tingin. Kinilubutan ako. Pero pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka paniki lang yon o isang kwago. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang masamang balita. Ang alagang kambing ni Mang Teban natagpo ang patay. Ang mas nakakakilabot, tuyong-tuyo daw ang katawan nito na para bang sinipsip lahat ng dugo. At may dalawang maliliit na butas sa leeg. Aswang. Bulong na nakikisismis sa tindahan ni Aling Nita. Gawa ng aswang yan. Hindi ko pinapansin ang mga usapan. Nagkataon lang siguro. Pero paglipas ng isa pang linggo, isa na namang alagang baboy na tagpo ang patay sa parehong sitwasyon. Dito na nagsimula maglagay ng mga bawang sa kanilang mga bintana at pinto ang mga kapitbahay namin. Kahit si nanay, nagbitin rin sa bahay namin. Doon na nagsimula magbago ang lahat para sa akin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising ako dahil sa isang kakaibang tunog. Isang tunog na parang may kumakaskas sa bubong namin. Dahan-dahan at paulit-ulit. Sinundan pa ito ng pag-angal ni Bantay sa ilalim ng bahay. Sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Ang bintana ko ay nasa harap mismo sa bahay ni Aling Sela. Sa una, wala akong nakita kundi kadiliman. Pero nung masanay ang mga mata ko, halos mapatalon ako sa gulat. Nakita ko si Aling Sela, nakatayo sa bakuran niya, nakatingala at nakatingin mismo sa bintana ko. Ang mga mata niya, sa dilim, tila itong nagliliwanag na parang dalawang baga. Hindi siya kumukurap. Nakatitig lang siya. Mabilis akong nagtago sa likod ng kortina. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Nang sumilip ako uli, wala na siya. Simula noon, gabi-gabi na ang takot ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Palagi kong naririnig ang kaluskos sa bubong at ang pag-ungol ni Bantay. Ang pinakamatinding nangyari ay nang magkasakit ang bunso kong kapatid na si Ana. Bigla na lang siyang nilagnat ng mataas. At sa gabi, palagi siyang binabangungot. Sumisigaw siya at sinasabing may isang malaking itim na ibon na nakadungaw sa bintana namin. Doon na ako nagpasya.
Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Isang gabi, hinihintay kong makatulog ang lahat. Dala ang itak ni tatay at isang flashlight. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Nagtago ako sa likod ng malaking puno ng bayabas sa aming bakuran. Kung saan, tanong-tanong ko ang bahay ni Aling Sela. Ilang oras ako naghintay. Tahimik ang paligid. Akala ko ay wala nang mangyayari. Pero bigla, bumukas ang pinto sa likod ng bahay ni Aling Sela. Lumabas siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang malaking banga sa gilid ng bahay niya. May kinuha siya mula sa loob nito. Isang uri ng langis na itim at malapot. Ang sumunod na nakita ko nagpatindig sa lahat ng balibo ko sa katawan. Pinahid niya ang langis sa buong katawan niya habang may binubulong siyang hindi ko maintindihan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiga sa lupa. At sa harap mismo ng mga mata ko, nagsimulang maghiwalay ang kanyang katawan. Ang itaas na bahagi mula sa bewang pataas ay dahan-dahang umangat mula sa ibabang bahagi. Kasabay nito, lumabas ang dalawang malalaki at parang balat na pakpak mula sa kanyang likuran. Ang kaninang anyo ng isang matanda ay naging isang nakakatakot na nilalang. Mahahaba ang kuko, nanlilisik ang mga mata, at may mahabang dila na dumidila sa kanyang mga labi. Ito ang tinatawag nilang manananggal. Ang nilalang ay umuungol, isang tunog na hindi galing sa tao, at dahan-dahang lumipad. Nag-iwan sa ibabang bahagi ng kanyang katawan na nakandusay sa lupa, at ang direksyon ng lipad niya papunta sa bahay namin. Hindi na ako nag-isip. Sa sobrang takot at pagnanais na protektahan ng pamilya ko, tumakbo ko papunta sa naiwang katawan ni Aling Sela. Naalala ko ang sabi ng lolo ko dati. Para hindi makabalik ang aswang, kailangan mong lagyan ng asin o bawang ang naiwan niyang katawan. Mabilis akong pumasok sa kusina namin at kinuha ang buong lagayan ng asin. Bumalik ako at walang pag-aalinlangang binuhos lahat ng asin sa ibabaw ng kahating katawan. Isang nakakabinging sigaw ang narinig ko mula sa itaas. Nakita ko ang aswang na pilit bumabalik, pero hindi ito makalapit. Umuusok ang ibang bahagi ng katawan niya. Ang aswang sa himpapawid ay nagsimulang manghina at bumagsak sa lupa. Hindi kalayuan sa akin. Sumigaw ako ng malakas. Tay, Nay, tulong! Nagising ang mga gulang ko at iba pang kapitbahay. Nakita nilang lahat ang gumagapang na anyo ng aswang at umuusok nitong katawan. Sa huling lakas nito, sinubukan nitong gumapang palayo, pero huli na ang lahat. Habang sumisikat ang araw, unti-unti itong natunaw na parang abo na tinangay ng hangin. Kinabukasan, gumaling na ang lagnat ni Ana. Ang bahay ni Aling Sela ay nanatiling bakante. Isang tahimik na saksi sa madilim na lihim na tinago nito. Hindi na bumalik sa dati ang baryo namin. Oo, tahimik pa rin. Pero may kasama ng takot at pag-iingat. At ako, hindi ko na kailanman minalit ang kwento ng matatanda. Dahil minsan, ang mga kwentong kababalaghan na akala mo ay katang-isip lang, ay maaaring maging kapitbahay mo lang. At dito na natatapos ang ating kwento. Salamat po Mr. Jones sa pagbasa nito. At kung gusto niyo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod na kwento. At huwag niyo lang kakalimutan mag-comment kung anong masasabi niyo sa kwentong ito.